Balita, trending, tugtugan, trabaho, gadgets, pati ang trip mo. Lahat nagbabago. Pero ang sayang kinagisnan, hindi nag-iiba yan. Dumadami man ang paraan ng pag-e-enjoy, lagi nyo kaming maaasahan. Secure ang bawat cash in at withdrawal, kaya safe ang perang pinagpapaguran. Mas swabe ang access, kaya hindi ka mabibitin sa good vibes. Mula noon hanggang ngayon, magkasalot tayo sa bawat panalo. Kaya nagpapalit-palit man ang uso, isa lang ang sigurado, tuloy-tuloy ang saya kasama ang Bingo Plus, Arena Plus at Game Zone. Ito po yung naging sagutan ng Ash Dress sa Stereo Mechanic section. So gagayahin niyo po yung line. Sige nga. Gagayahin namin? Yung linya lang ha, yung itsura hindi eh. Parang hindi naman Ash Dress to, parang hindi, ashtray naman to. Okay. Go. Ito po yung sabi ni Ashley. Wala kang alam sa away nila. Kanino niya sinasabi yan? Kay Andres po. So siya ang Andres? Bakit ba? Suraulo? Yes, antayin mo yung banat ko. Sige Parang na, hindi ka naman tignan mo Andres. yung dialogue. Parang mas Atasha ka, Mars. Ganon. Ano sabi? Wala kang alam sa away nila. Wala kang alam sa away nila. Pero sa gulo ko, nakikisali ka. Pero sa gulo ko, nakikisama ka. Ganyan umarte si Ashley. Nung napukpok sa ulo. Ba't May parang umarte? May amat. Umarte? May amats. O anong rebate? Yung kay Andres naman po siya ng Kapitanan Sisa. Iba yon, iba siya, iba ka. Iba yun! Iba siya! Baka ka! Wow! Bakit nga? Susuntukin ko lang to. Hi, Pangga! Ako po si Kapitana Sisa. At naman po si Tita Cora. At ito na ang 20% chikahan. 80% ang dugsyongan. Ito ang Baklita sa sa podcast Season 3 na. Powered by Bingo Plus. Bingo sa saya. Plus sa panalo. Nako, Mare. Kumusta ka so, naman? this is it. Hindi gusto mo na kitang kumustahin. Ay, okay naman. Because I want to compliment your outfit today. Yes, I'm so ube. Yes. Actually, yan yung kulay ng ating producer. Yes, ang Bingo Plus, diba? Na nakakaloka. Ang ganda. Yes. Nakakayaman. Oh. Pero kanina, may backstory yan. Di ba kanina mo binili yan? Sa ano? Ting, Online. ting, 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 ting. Oo. Ganon. Yung ting, 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 ting. Buy one, take one. Buy one, take one. Eh bakit? Gusto diba? namin kami bumili eh. Yung Pakialam sabi nyo ba? daw nila na maganda daw ito. Sabi nila, check out nyo na kasi buy one, take one, buy one, take one. Ayan, naghihimulmul na. Oo. Pero kung sana, Mari, no, hindi binubulsa yung kaban ng bayan, mas... Ay! Hindi tayo doon bumili. Hindi. Mas mahal sana. May kinalaman Charing naman lang. yung pag-uusapan natin. Kanino? Hindi nga lang doon sa Sa flood pondo. control. Oo, wala. Hindi. Kung hindi sa rising. Hindi. Sa Rising flood. Yeah, no, Hindi, no rising flood. Anong rising? Rising stars. Pag nababanggit kasi yung rising, parang magaan sa kalooban ko. Pag hindi, rising. Ang bigat kaya. Wow. Oh, diba? Hindi pag rising, kasi diba, na parang, ayan, babahan na naman. Keme. Pero ito ngayon, rising stars. Sa henerasyon ngayon. Oo. Alam mo, Mari, ang dami na talagang artista. Sorry ha, Oo. pero ang dami na talagang artista na hindi ko masyadong kilala. Oh, diba? Minsan mapapatanong ko, sino yan? Actually, parehas tayo, Mari. Lalo na kapag nakita mo sila sa TV, tapos pagdating sa personal, iba na itsura nila kasi may makakilala ako ng mga influencer na bago sila pumunta sa event, Correct. nagpapagawa ng ilong. Naalala mo ba, Mari, di ba, sa isang episode ng Baklitas, di ba yung pinag-uusapan natin yung tungkol sa kay Jay Cuenca tsaka kay Chief Filomeno. Chief Filomeno. Ang nasa isip ko nun, Chief, di ba? Oo. Na parang nung nakita ko yung yung pangalan, nung narinig ko yung pangalan, hindi ako aware. Pero nung nakita ko ng mukha, biglang ko sinabi, siya pala yun. Si Chief Filomeno. Kumbaga familiar ako sa face niya. Kasi may mga ganun eh. May mga rising stars na nakikita mo kasi dahil sa maganda ang mukha. At saka hindi lang yun, ang dami na ding nabago sa itsura ni Chief Filomeno. Diba? Na parang tipo makikita mo ang ganda ng physique, lahat. Oo. Pero hindi nagmamark yung names, diba? Pero yung mga pag-uusapan natin ngayon,
ay unti-unti nang umuukit ng pangalan sa mundo ng showbiz. Ay, antaray. Diba? Nag-iiwan na ng marka. Yes. Parang aso. Kumbaga ngayon, hinihihian yung mga dadaanan. Oo. Kumbaga sa puno, naglililok na siya na. Naglililok. Kakatu. Ang lakas makaluma. Pero diba? sobrang taas ng kakatu. Oo, diba? sobrang galing ng Canada. Yun yung gumagano. Ganun, diba? Yun yun. Pero may kakatu ba dito sa Philippines? Di ba wala? Meron. Wala. Meron dito. Talaga? Kakati. Ikaw yun, ma. At saka hindi tuk-tuk-tuk-tuk ang tunog mo. Plak, 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 plak. Ganon. Plak, 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 plak. Ganon. Eto na, unahin na natin yung mga listahan. Baka kung saan pa tayo mapunta dito. Talaga, pabingbangan na naman tayong dalawa. So, eto na. Simulan natin. Sige, Mare. Sino si nga Isnir. Ay, oo. Ranolyo. Correct, diba? Paano ba natin aalalahanin si Isnir? Yung lumang Isnir kasi napapanood ko lang during pandemic. Para namang yumao. Hindi naman to. Hindi naman to Paano naman kasi? Gusto kong maalala yung dating Isnir kung paano natin siya unang nakilala. Correct. Actually, nag-boom ang mga pangalan. If I'm not mistaken, si Isnir is one of the social media digital creator influencer. Yes. Diba? Ito yung mga ginagawa niyang video na siya mismo ang nag-i-edit. Oo, siya din nagpo-produce, siya din lahat na nakilala natin siya sa kanyang mga short series during the pandemic. Yung mga skit niya na sa classroom ginaganap, yung Mrs. Reyes, oo, diba? Bogart, diba? Tapos sino to yung babae? Si Precious. Precious. Si Precious na naiiritang pag ang arte-arte ng Precious. Alam mo, nakakatawa. Alam mo, there's something about that na talagang minamahal ng tao. Oo, diba? Kasi hindi bagay sa kanya yung pangalang Precious. Kung Precious ang pangalan mo, tas ganun ang ang itsura mo, babatukan talaga. Precious ka? Hindi ka Precious. Loko-loko ka ba? Kontrabida ka dun. Oo. Diba? Kanina nga, pinasalubong ako. Kasi yung guard natin. Nandun ako nakatambay. Oo. Mama, ano bang pangalan nyo? Sabi niya, Kuya Princess po. Oo. Gumanyan ka. sabi ng guard, narinig ko po kayo. Sabi ko, parang hindi naman mukhang princess, mukha siyang prince. Trabida, ingitera kasi. Anyway, ayun nga, nakilala siya dun sa pag-acting niya sa TikTok. Correct. Aside from that, last 2024, pumutok kasi yung yung ginawang pinutokan si Isnir, ganun ba? Ay, hindi Ay! Noong 2024. Kang hindi natin alam. Ay, naku, hindi ko i-chika dito. I love you, Sneer, anak. Ayan. 2024, yung movie ni Marian Rivera na Balota, isa yon sa mga pinagkaguluhan. Dahil ginawa itong pangregalo ng mga artista sa mga kapatid nating guro. Kaya ang daming nakapanood kay Isnir doon, which is tumatak yung karakter niya. Oo, kasi 'di ba, kumaga isa din siya doon sa na-feature doon, naalala ko 'yun, napanood ko 'yun. Sila ni Sasa Girl, if I'm not mistaken. Diba? Silang dalawa yung magkalaban doon. Yesterday, today, and tomorrow. Magkaibang partido. True. Tapos doon ko din na-appreciate. Alam mo yun yung gwapong-gwapo ako. Pero mamaya mapag-uusapan natin yung isa pa, diba? Pero kay Isnir muna tayo. Sige, after ng Balota, nung 2024, nitong 2025, bumida naman si Isnir dahil isa siya sa mga contestant na ipinasok kaya ng GMA7 at ng ABS-CBN sa PBB Collab Edition. Dito na sila talaga totally nakilala ng tao. At aminin mo, Mare, hindi naman talaga si Mika Salamanca at saka si Brent. Marami mababa sa akin dyan. Pero kasi marami din na nag-akala na baka si Isnir ang manalo bilang big winner that time. Correct, diba? Hindi, tsaka kahit naman si Mika Salamanca and sila Brent ang in-expect hindi rin siya makapaniwala. Diba? Si Isnir talaga magka-grand big winner. Pero ang nangyari, diba? It turned out na iba. Pero, sige, ano pa? Tapos dumire-diretso na. Eto na nga, may upcoming siya na yung Secret of Hotel 88. Ayun. The Secret of Hotel 88. Tapos meron siyang The Last Goodbye. Yung Last Goodbye, napanood ko yun. Yun yung parang sinulat ni Joe Damango. Yung sikat na DJ din. Ayun. So isa yun sa mga ginanapan niya bilang kaibigan nung bila. Hindi ka bibili.
Hindi. Ng Merla. Tapos yung social climbers. Ayan. Marami nang ginaganapan si Isnir. At saka alam, eto idagdag ko pa ha. Isa sa mga nalaman ko, si Isnir din ang nagpo-produce nung ginagawa nilang short film. Kaya nga napautang-utang yan. Kasi mayabang siya eh. Mayabang siya sa part na dapat ako itong magpo-produce upang nang sa ganon, covered ko lahat ng produksyon. To the point na nabaon-baon siya sa utang kasi kailangan nilang mag-rent ng isang kondo, pagkalaki-laking kondo, upang doon nila ilagay yung mga gamit nila sa produksyon. Tsaka yung mga staff i-in-house. Oo, yung umabot na sinabi nila, ang umaabot daw ng parang Nakwento nasa... niya yan, diba? Yes, umabot ng halos mag-1 milyon ang utang niya dahil doon. Parang abunado pa siya sa kinikita. Pero maganda naman din ang mga kinalabasan. Hindi, alam mo, sobrang ambisyoso nitong bata na to. Pero si tignan mo Isnir. naman saan dinala siya na ambisyon niya. Sa sobrang hindi ba? pagiging ambisyoso niya, parang napapangita ko ha, ayaw niya maging pat ni Vice Ganda. Ayaw niya. Gusto niya magkaroon ng Isnir sa which is yun yung sariling identity. Yes, which is yun yung gusto ni Vice Ganda. Correct. Ayaw ko na gayahin niyo ako. Diba? Vice Ganda is Vice Ganda, magkakaroon ka ng sarili mong pangalan. Parang ibang mga singers din, diba? Like Regine Velasquez, every time, diba? Pag sinasabi niya yan na pag may Idol Philippines o kaya The Voice na kung ano man yan, diba? Na sinasabi niya lagi, do not copying yung mga original singers, diba? Na ayaw niya magtunog din kayong Regine Velasquez. Gusto nila magtunog din kayo ng sarili nyo bilang kayo. Which is tama. Pero tignan mo naman ngayon, na namamayagpag ngayon, left and right. Alam mo kung bakit? Bakit? Wala siya kinasadlakan na kahit anong issues. Correct. Tama yung mga tao, kahit sinong tanungin mo sa palibot niya, kahit pa sabihin mo, down from the PAs, from the stylist, from the halos lahat sasabihin kay Isnir. Ay, mabait yan. Ay, magaling makisama. Pero hindi pa rin may iiwasan, Mare, na siyempre may mga inggitera, di ba? At saka ang gusto ko dito sa batang to, sobrang humble, hindi siya nagmadali. Yes. Yung hindi siya nagmadali na, doon naging magastos siya. Kasi sabi niya nga, galing ako sa probinsya, hindi ko kaya itong buhay na ganito, pero ipinilit ko upang maranasan ko, mga ganon. Pero lately daw, balita ko, natututo na daw ito. Kasi dapat nakapila na yung binabalak niya, nakukuha siya ng sasakyan. Pero 'di ba, ang dami nagva-viral ng mga videos ni Isnir na nagko-commute siya, nag-aangkas. Nag-aangkas, nagmo-motor. Naghahabal-habal. Kasi anong katwiran niya, 'di ba? Mas practical. At saka nagbabayad siya ng utang. Yun naman ang importante doon. Yung responsibilidad niya, hindi niya tinalikuran. Pakinggan nyo yan ha. Yung may mga utang dyan na hindi nagbabayad. Kung makalalabas na kami sa podcast. Tinampal, charing eme lang. Pero kahanga-hanga itong si Isnir kasi sa kabila ng napakaraming kontrobersiya, sa kabila ng napakaraming basher, kasi nga, 'di ba? LGBTQIA+ community. 'Di ba? Rooting for you. Tama. 'Di ba? Kahit na ang dami-daming, 'di ba? Ang dami na ding nang gamit dito kay Isnir. Ayoko ng pangalanan, pero may mga nang gamit sa kanya. Tingnan mo naman siya kung nasa na siya ngayon, 'di ba? Left and right ang trabaho. Kasi nga, 'di ba? Hindi, kumbaga yung kasikatan ngayon nila, hindi pumapasok sa ulo. At saka saan? Sa tuhod? Hindi. I mean, hindi umaakit sa ulo para, alam mo yun, maging mayabang, para isipin na, ay, hindi, sikat na kami. Walang ganon. Okay lang naman na lumaki ang ulo mo. Kasabi nga ng isa kong kakilalang artista okay lang na yumabang ka as long as ina-acknowledge mo na yumabang ka talaga. Kasi may mga artista na hindi nila alam na lumalaki na yung ulo nila. At least kapag alam mong lumalaki na yung ulo mo, alam mo din kung paano ito gagamutin. Siguro yumabang in a positive way. Na... may mga ilan hindi di ba? Primadonna. May mga iba-iba ng kasi di ba sikat na. Oo, di ba ngayong alam ko? May kilala din ako na ganyan, di ba? O big winner din. Ngayon nagsusorry siya sa publiko, di ba? Hindi na daw mauulit yung ginagawa niya. But anyways, di ba? Ganito yung maganda na rising stars na iiduluhin mo talaga. Na, sino pa? Ay, ito, Mari. Na talaga itong rising star na ito na, alam mo yun, na nung nagdalaga, may wow factor. Talaga? Ay, Cyril Manabat. Uy, alam mo, may kwento ko tungkol dyan kay Cyril Manabat. Ewan ko kung maalala to ng nanay ko. Kasi meron kami maliit na TV dati. Dahil nga siyempre wala kaming kuryente sa probinsya. Correct. Hindi ito yung typical na TV na sobrang colored.
yung binabatukan sa likod. Oh yes, yung parang Pero luminaw colored yung na siya. signal. Ang kulay lang niya is orange, blue at saka green. Oo, diba yung parang, alam mo yun, magtuno, Oo. kailangan mo hambalusin. Tapos, ang ginagawa namin, sinasaksak namin siya sa baterya ng kotse. Oo. Ganon. Ganon. Wala kasi Umandar? kami kuryente sa probinsya. Para Oo. umandar. Para umandar. Ngayon, tamang-taman, ano bang pangalan nung teleserye ni Cyril Manabat? Mumay. Yung kulay Yes. blue ba siya? 2010. Tama ba yun? Kulay blue? 2010. Hindi, yung kulay blue siya, yung parang 100 Days to Heaven na yung sinasabi Hindi, mo. multo siya. Mumay, Agua Bendita yun. Agua Bendita ba? Oo. Okay, mali. Hindi pala si Cyril Oo, yun. iba. Oo, pero ano si Mumay dati? Bata. Mumay ang unang aswang. Ganon. Mumay kasi... Kwentuhan mo na nga lang ako para alalahanin natin. Eto na. Nakilala kasi si Cyril Manabat, diba? Kinagiliwan siya sa Mumay. Oo. Noong 2010. Teka, paalala mo sa akin kung ano ang karakter ni Mumay dati. Para siyang ghost. Pero diba? anong kulay ni Mumay dati? Oh, wala. Wala siyang kulay. Puti. Oh. Na ba? Na nakakaloka. Hindi siya multo. White ghost. Ganon. Kondom siya. Oy, transparent yun. Okay. Puti nga ito Okay, silhouette. Oh, nilaman. go. Hindi siya palaman. Ay! Pero yun na nga, diba? Nag-start sa Mumay. Tapos napansin. Mumay from the root word mumu. Oo, mumu. Kasi parang cute na bata na medyo multo ang peg parang niya. Casper the Friendly Ghost. Yes. Yung peg. Kumbaga, Go. sa States may Casper, tayo may Mumay. May Mumay. Diba? Tapos hanggang sa nasundan ito ng 100 Days to Heaven. Eto dito kinagiliwan siya dahil... Ito yung kay Connie Reyes. Yes! Oh. Dalawa sila dyan na talagang, alam mo yun, na kakaibang talent ay pinakita bilang child star ni Cyril Manabat. Kaya nagsunod-sunod yung kanyang mga proyekto. Ito ba yung nagpalit sila? Oo. Nakatauhan, diba? Okay. Nag-switch sila ng parang persona dito. Tapos ni siya yung Miss Connie nagbo-boss. Reyes. Oo. Tapos kailangan na binibigyan siya ng chance ulit. Oo, to redeem herself. Tsaka para pagsisihan yung mga kasalanang ginawa niya, yung mga ganon. Uy, alam mo, during that time, eto wala sa listahan natin ito, pero maisasali ko din ito. During that time, patok na patok din si Santino. Oo. Sila yung mga halos magkakasabay na sumikat eh. Correct, yung si mga child Santino, star. si Mumay, Correct. sa 100 Days to Heaven. Alam mo, yan na nakakamiss na gawin ng ABS-CBN. Yung mga shows na may yung mga kinalaman sa informative, faith. Oo. Informative siya na medyo, alam mo, yung matatouch ang faith nyo, diba? May mga ganyan. Pag informative, siniskwela. Hindi, may mga ganun kasi. Kumbaga parang informative in a way, diba? Paano mo nga ba natatagpuan ng, alam mo yung faith mo, kung paano nga ba manalig ka sa Panginoon. Yes. Diba? Yun yung mga ganun. Yesterday. Pero after naman yun, Mare, halos nagsunod-sunod na. Parang biglang nawala. Tapos eto na, biglang nag-comeback. Teka, bakit ba nawala si Cyril Manabat dati? Tama ba? Manabat? Manabat. Kasi alam ko, Cyril lang ang pangalan niya. Okay. Bakit ba biglang nawala si Cyril? Kumbaga parang, I think parang nag-aral ba siya? Studying. Oh. Nag-study. Diba ng bongga? Pero diba, si Cyril din yung madalas na napag-uusapan kasi nababastos siya online dahil ang laki ng dede niya. Correct, nung nagdalaga nga. Kasi diba nahinto, after ng 100 Days to Heaven, biglang nag-stop nawala. So akala ng lahat, wala ng ganito. Pero, yun nga, dahil sa pag-aaral, tapos diba nung nagdalaga na, pinakita na parang, ay, bakit parang naging yummy? Oo. Si parang naging Mumay. naging hindi wholesome. Oo. Parang daring-daring. Correct. Pero kasi Mare, naapektuhan si ate mo dahil nga, 'di ba, ang parang laki ng niya nababastos Oo, siya. ang laki ng talaga niya ng ni ate mo. Ngayon ang ginawa kay Cyril, para nagpabawas yata siya ng bubang. Tapos after no, nagsunod-sunod dahil nga para magkaroon ng maraming proyekto, nagpagawa ng ilong. Kaya naman nung last na nakita natin siya sa sa isang event which is yung premiere night ng Isang Daang Awit. Correct. Ay, Isang Daang Awit para kay Estela. Nakita natin siya, ang ganda niya sa personal. Correct, diba? Pero yun nga lang, Mare, ang usap-usapan, medyo hindi siya masyadong mahanapan ng role na talagang aakma sa kanya kasi lagi may supporting. awkwardness. Hindi, may awkwardness kasi nanggaling siya sa pagiging bata. Correct. Cute. Tapos bigla siya naging
'di ba, naging matured yung role niya. Correct. At the same time, hindi sumasabay kasi yung pag-angat niya bilang matanda sa height niya. Correct. Tsaka isa pa, gaya ng sinabi mo, walang mahanap na role for her for lead role. Yes. Pero madaming proyekto na lagi siya nakasuporta. Like sa Sunshine. O bakit hindi nila Sa gawin ulit yung pelikula with Mumay? Maris Racal, kasama Oo. siya doon pero supporting. Oo. Hindi. Kung hindi nila mahanapan ng sarili niyang show, bakit hindi nila gawin ulit yung Mumay? Pwede naman. Mumay. Tumanda yung multo. So ano na? Nagdalaga yung multo. Munay. Si Mumay naging Munay. Multong Naging Munay. Pero yun na nga, right after nito, The Last Virgin. Ito yun. Kumaga parang recent project na Teka lang, ito. Mare, sino nga yung mga kasama niya sa Last Virgin? Yung Last Virgin, ito yata yung mga recent project kung saan nandito si Cherry Pie Picache. If I'm not mistaken, si Saijan Haranilia. Si JC nandyan Santos, din. alam ko yata. Nandun din. Nandun din. Pero in fairness para makasama mo ang Cherry Pie Picache, iba kasi Yes. makapag-actingan yung si Cherry Pie Picache. Diba? Wala man Bongga siyang yan. lead roles, pero at least yung project, sunod-sunod Yes. na meron. Mm-mm. Diba? Tapos nandun din siya sa It's Okay Not to Be Okay. Oo. Alam mo, diba? gusto ko yung actingan niya doon. Correct, diba? Ang kulit-kulit ang cute-cute niya lang. Kasi yung Oo. roles niya, kasi diba before that, nasa High Street siya. If I'm Pero not alam mo, mistaken. Mari, awkward Diba, talaga dito sila nagkaroon ng love team ni Elijah Canlas. Sino sila ni, ano? Ni Cyril? Cyril Manabat. Di ba si Cyril yung may nagva-viral na linya tungkol dun sa pagiging Nepo Baby? Yung sumisigaw siya na parang sinira mo, daddy, yung pangalan ko, Chuchu, masaya ka na ba? Kurikong, Keme. Ay, hindi ko Ganon. napanood. Parang ini-embody niya ang mga Nepo Babies. Talaga In fairness dito kay Cyril, no, bata pa, daming tumatatak na linyahan niya. Hindi, kasi talaga pag umaking Hanggat may naman baha, siya, maaalala diba? si Cyril. Kumaga parang, alam mo yun, na every time kasi may punchline, may mga serious moments talaga na inaabangan lagi 'di ba? Na lalo pat pag siya na yung nag-acting and stuff na ganyan na. Pero kahit paano makikita man natin kahit hindi lead role, wala pa siyang talagang lead role na project. Pero alis masasabi natin na hindi pinagkakait sa kanya na para siya ay makilala at mas maramdaman pa din ng mga tao after niyang huminto dahil sa kanyang pag-aaral, 'di ba? Which is yun yung pinakamaganda rin naman. Oo. Kasi 'di ba prioritize niya yung kanyang studies, 'di ba? Pero Mare, sa susunod na pagbabalik natin. Correct. Sa ating pagbabalik. Marami pa tayong pag-uusapan pang mga iba pang mga artista na kung saan nga naman na sila ngayon na namamayagpag sa spotlight, hindi ba? Kung sino man yan, samahan nyo kami sa aming pagbabalik. We're back! O, sino pa? Ay nako, eto nga Mare. Etong si Kyla Estrada. Na The Carla. I know. Oo, alam mo magkatunog The sila Kyla. Carla Estrada, Oo. Kyla Estrada. Correct. Kasi Ito diba yung anak ni Janice. anak ni Janice. Hindi ito yung lumalabas sa sa Burnay ba? Ha? Saan ba lumalabas yung Undin? Sa Anidoro yun. Tiyanak yung anak ni Janice, hindi yung Undin. Hindi ba? Oo. Okay. Pero magkamukha din naman yun. Hindi. Eto na nga, Oo. pumasok sa industriya itong si Kyla Estrada noong 2019? Or, Wow, Ann Curtis. With the R. Noong 2019 at naging parte siya ng Star Magic noong 2021. Ang nakakaloka dito, Mare, hindi alam ng publiko nung una na anak siya ni Janice de Belen. Oo, at saka ni Jan Estrada. As in, alam mo, nakakatuwa lang yung mga artistang bata na hindi nila pinapangalangdakan at ginagamit yung mga magulang nila. Oo, kumbaga, pero hindi naman natin magpaka-plastic. Of course. Kung bakit sila nandoon. Oo. Dahil syempre sa connection din ng mga magulang. Connection din. Pero syempre, hinahayaan nila na magkaroon ng sariling pangalan. True. At saka yung actingan, dapat hindi hilaw. True. Pero Mare, ito nakakaloka ha. Noong 2021 nga, kagaya ng sinabi ko, naging part siya ng Star Magic. At recently
recently lang, katatapos lang nitong Incognito. Tapos diba nagkaroon din siya ng Can't Buy Me Love. Pero ang tumatak bukod sa Incognito, pag-uusapan na niya yung pagtatak niya sa Incognito, yung linlang, yung binugbog niya si Kim Chiu. Isa ka ba sa nanggigil noon? Naman, hindi ba? Natatandaan mo ba ang linyahan nila dati? Parang tipong, nung sinugod siya sa kotse yun if I'm not mistaken. Pero hindi na ako familiar sa linyahan nila. Pero alam ko nung binugbog burn na siya doon kasi nga, di ba, siya ang legal wife. Di ba? Si Kim Chiu nun ang medyo shobetstra. O, di ba? Oo. Na nakakaloka. Pero isa din to ang Maria, hindi lang siya basta-basta actress. Kasi alam mo, ang galing talagang umacting ng bagets na to. Correct ka. Hindi siya kagaya ng acting ni Janice de Belen, hindi rin siya parang Jan Estrada. Lalo sa ano? Pero hindi ko alam, gusto ko siya actually pangarap ko siyang ma-interview. Diba? Gusto kong malaman kung saan niya hinuhugot yon. Kasi di ba yung kapatid niya si EJ Boy, yung kapatid niya kay Aga Mulak. Kay Aga Mulak, di ba hindi naman din nag-artista yon recently. Parang chef, if I'm not mistaken. Si EJ Boy, parang si chef. Oo. Tapos recently lang, di ba naglalabasan yung mga yung mga shows niya. Pangarap ko talaga siya ma-interview kasi gusto kong malaman kung papaano niya hinuhugot yung mga malalalim na aktingan niya, kung paano siya nag-i-immerse, yung mga ganon, meron ba siyang ginagawang paghahanda. Kasi may iba't ibang method ang acting Lalo na kapag heavy drama, di ba? Correct. May mga yung ginagawa nila Anthony Jennings dati, yung kind of method na ginagawa nila upang nang sa ganun ay dumikit at kumapit sa kanila talaga yung character nila. Hindi lang siya basta actress, Mare. Endorser din siya or brand ambassador din siya ng isang wellness company. Tunay nga na itong si Kyla Estrada ay talagang, totoo yung sinabi mo, umuukit na ng pangalan sa showbiz at nagsisimula na siyang gumawa ng sarili niyang path na hindi sumusunod sa path ng kanyang nanay at tatay niya. Kasi nga gaya ng sinabi ko nga kanina, nakilala nga siya sa Can't Buy Me Love kasi sino ba mag-aakala na kontrabida pala ang kanyang role dito. Oo. Na ang akala lang natin is pa tweetams. Tapos yung sinasabi ng mga na kanina, yung project niya sa Incognito, sino ba mag-aakalang kaya din pala niya mag-action-action? Naging usap-usapan lalo siya, hindi lang sa actingan niya ha. Kasi nung napasok siya sa Incognito, doon nag-start na maling siya kay Daniel Padilla. Correct, na napapabalitang boyfriend daw niya ngayon. True hindi ba? Na sinasabi ng mga tao, nagka-develop pa na nakakaloka. Ganyan talaga sa trabaho. Minsan talaga. Pero dito wali. Yun lang ang kaya kong sabihin. Pero eto na nga, proceed naman din tayo. Will Ashley, diba? Kapuso star ito na nagsimula bilang child actor noong early 2010s din. So, ibig sabihin kasabayan to nila David Remo. Tapos sila Saijan, kumaga parang nila Cyril Manabat. Sa GMA tapos naman. nila, tawag dito, Saijan Haranilia, magkakasabayan ito, diba? Pero nagkaroon nga siya na markahan ng tao si Will Ashley doon sa pelikula kung saan nga naman etong kanyang first leading diba, role noong kasama niya si Miss Marian Rivera sa Balota. Huy, alam mo, ang daming nanganak ng napakaraming mahuhusay na aktor at actress. Diba? Yung Balota. Biruin mo doon nakilala si Will Ashley. Si Sneer, diba? Doon din nakita. Correct, diba? Na nabigyan ng oportunidad para magkaroon ng, alam mo yung pwesto dito. Wait, dagdag na din natin si Sasa Girl. Oo, diba? Kasi si Sasa Girl, umuukit din ang pangalan ngayon. Hindi lang correct, paunti-unti. Siya ang kauna-unahang, tranenay. LGBTQIA+, na nag-lingerie, nag-bikini bilang endorser ng isang Agua di Pataranta. Diba? Na nakakaloka. Kasi ang rason niya, Mare, kami ang nagpapainom ng mga bakla Dapat kami ang endorser niyan. Pero diba? Siya ang kauna-unahang kinuha. Tayo kay Will. Tapos, eto na nga. After noon ay after ng Balota with Marian Rivera, nagkaroon din siya ulit ng sunod na project, yung Prinsesa ng City Jail. Ito lang, 2025. Diba? Na kung saan nga naman talagang kinagiliwan pero hindi pa rin masyadong napansin. Pero ang nagbigay sa kanya talaga ng oportunidad ay nang pumasok na nga sila sa PBB. At kinaldag-kaldagan niya tayong lahat. Diba? Na kung saan nga naman dito natin nakilala na
'Diba? Maaring yung iba o na-recognize siya doon sa balota, 'diba? Na bilang sparkle artist. I don't know, Mari, Pero, if you agree with me. ano? Para din siyang Cyril Manabat. Na hindi rin din Awkward masyadong... pa siyang bigyan ng sobrang mature na matured na Kasi parang role. medyo alanganing bata, alanganing medyo binata. adult na. Oo. Kaya 'di ba, syempre may mga proyekto minsan na kailangan pag adult talaga, pag sinabi mong kissing scene, kailangan bardagulang ka agad Si na kissing Cyril scene kasi niya, may bubang. Oo. So, madidistinguish mo na dalaga na siya. So sa parang doon papunta sa pa-sexy. Oo. Pero kasi si Will, cutie-cutie, para pa rin siyang bata. Diba? Na kahit pa sabihin mong nag-age na siya or sabihin na nga natin na sa legal age na siya. Oo. Pero hindi eh. Talagang may halin tulad mo yan na parang tipong, teka sandali, pang dito ka eh. Pang teeny, sweetie ang peg mo. Tsaka hindi rin siya masyadong matangkad. Diba? Hindi ka rin pwede Pero ilagay mahusay- sa action. Mahusay umarte ang Diba? bata. Oo. Talaga napansin na nga. Pero True. yun na nga, as in, mas lalong umalingaw-ngaw ang pangalan nila. Lalo ng Sparkle Group, nang sila ay mapabilang sa collaboration ng ABS-CBN at GMA7 na Pinoy Big Brother Celebrity Edition. Aminin man Celebrity natin, collab. diba? Maraming nagbukas ng oportunidad, lalo sa Sparkle artist. Sila Ashley Ortega, diba? Dati, oo, kilala ng ibang tao, pero yung iba, sino yan? 'Di ba? Alam lang nila, yan yung jowa ni nung anak ni Carmina na si Mavi Legaspi. Yes. Iba yung nilikha ng collab na 'Di ba? kilala sa Na mga nakilala artista. talaga kung saan nga Same naman. with ABS-CBN din, Naging di ba? advantage to them na makilala at the same time in-embrace din ng mga kapuso fans ang mga kapamilya 'di ba? Na artist na At napapabalita nakakaloka. ngayon, Mari, na mukhang magi-start na ulit ang Celebrity Collab Edition Oo. 2.0. Balita ko daw. Mga batang Celebrity Pinoy Collab naman pa rin ba? daw. Batang Pinoy? Mga batang artista ang mga pagsasama-samahin nila. Oy! Yan ang papakantabayanan natin sa muling pagbubukas ng bahay ni Kuya. Mare, sino pa yung yung pwede mong pangalanan? Oy, nako, eto pa. 'Di ba? Huwag na tayong lumayo pa dahil na pag-uusapan na rin naman na natin na anak-anak din ng mga talagang kilalang artista. Yes. Nako, isunod din natin tong si Andres Mulak. Lalayo pa ba tayong? Alam naman natin na nagsimula talaga itong binatang ito, itong batang ito sa isang fast food commercial. Na kung saan mga nga naging naman commercial niya bukod kasama niya yung kanyang ama. Actually, alam ko yun lang eh. Yun lang Di ba ang siya meron naging commercial sila. model ng gatas? Kasi bilang bata, syempre dadaan yan sa ganun, di ba? Parang doon lang sila nag-focus sa fast food Hindi. chain ng buong pamilya. Fast food lang. Oo, na kung saan nga naman dalawa silang mag-ama hanggang sa lahat sila buong pamilya na magkakasama na for the longest time sila yung naging imahe nitong fast food chain na ito. At kung naabutan mo ang commercial nila, ibig sabihin, matanda ka na. Yes, hindi ko naman pinagkakaila yun, Oo. diba? And I'm so proud of it. Ayan, tama ka din. Nagkaroon din sila with isang brand ng ice cream. At isang brand ng sasakyan. Sasakyan as a family. Kasi hindi naman din nalalayo yan doon sa Kramer family na Yes. ang dami din produkto na inendorso, Correct. diba? Kasi sila isa sa mga tinitingala. Actually, parang 3 pamilya nga yun na tinitingala eh. Pamilya nila Aga Mulak, Charlene, Soren Legaspi, and Carmina Oo nga. Villanueva. Tapos yung kila Cheska Garcia and sino nga Doug Kramer. Diba? Totoo ka dyan. As in talaga nga naman. Pero eto na nga, gaya ng sabihin natin, saan nga ba nagsimula at paano nga ba napasok sa showbiz? Sige. Siyempre, bukod naman ito talaga sa koneksyon ng pamilya. Diba? With Andres Mulak, alam naman natin na unang inilunsad yan at pinagkatiwala na mag-asawang Aga Mulak and Charlene nang ilabas nila ito sa Itbulaga under TV5. Teka, alam mo, nagulat nga ang tao na ay, ang laki na ni Andres at saka ni Sabi nga ni Tony Gonzaga sa isang sa interview. Correct. Na nakikita lang dati niya si Andres na patakbo-takbo sa set. Tapos nung the next time na nakita niya na si Andres, 6-footer na. Correct. Kasi alam mo kung ano pala yung naging deal ng mag-asawa. If you want to to be in the showbiz, finish your studies. So tapos Kasi na sila ng galing pag-aaral. galing ibang bansa na nag-aral parehas nung si Atasha tsaka si Andres eh. 'Di ba? Dati nung sinasabi pa lang na dapat kukunin siya ng kapamilya, hindi natuloy. 'Di ba? Hanggang sa dapat kukunin siya ng
ng Kapuso, hindi pa rin natuloy. Oo. Sa TV5 hindi siya naka-exclusive kasi under Viva siya. Oh, that's why. 'Di ba? Pinagkatiwala sa Viva ang kumaga pangangalaga. Lalo kaya So ngayon kay nakapirma Atasha. na ng Viva si Andres. Alam ko under Viva, tsaka Si si Atasha. Yes, Viva same. din. Oo, under Viva. Oh. Kumbaga parang, yun ang nakakatuwa, no, na pinagkatiwala. Hanggang sa doon nabigyan ng, bago pa sila magkaroon ng online partner screen ng ibabalita mo mamaya na kanyang ka-partner na sobrang rising star. Diba, lumabas din sila sa sa isang apparel fashion show. Diba? Nabigyan siya ng oportunidad doon hanggang sa nagbukas na ng tuluyan ang online platform. Kaya nailunsad at ipinanganak ang mutya ng Section E. Talaga ba? Nauna ba yung yung fashion show Yes. ng isang brand bago Oo. yun? Okay. Yung letter B. Yes. Let it be. Ganon. Okay. Oo nga, no? Diba? Doon sila unang nilunsad din. Pero, hindi pa nung collab team niya. Kambal silang lumabas din with Atasha. Diba? Pero lalo na ngayon, syempre pag-aagawan yan sila ng In fairness. ng brand. Ako yung kinakati na akong ikwento itong collab team niya. Oo nga. Diba na Oo, nakakakilig? Ashton Olviga, Mare, idadagdag ko na sa listahan natin bilang panghuli. Yes. Oo, Ashton Olviga, yan, nagsimula bilang batang actress noong early 2010. Kasi Mare, sabi niya, 15 years na siya sa industriya. Oo. Sabi ko, anong ginagawa mo ng 15 years sa industry? Nung nakausap natin siya. No? Sabi niya, Tita Cora, sumasali ako sa mga kasama ako sa mga girl group chuchu. Oh, meron siya. Ganon. Yung You Go Girls, doon siya naumpisa. May mga may mga girl group siya. Tapos hinahanap, alam mo, tiyaga talaga ni Boss Vic Del Rosario. Palakpakan natin yung Correct, Boss Vic hindi Del ba? Rosario. Kasi hinanapan talaga niya ng trabaho itong si hinahanapan talaga nila ng bagay na trabaho itong si Ashton. Kasi bago pa ito umakting-acting kasama si Andres Mulak, Yes. kilala ito bilang dancer at singer. Correct. Kaya siya nakapasok sa mga sa mga girl group. Yung nga nagkaroon siya ng bakit lahat ng gwapo, may boyfriend, Miss Granny nakita din siya doon. Correct. Will You Be My Ex? At yung pinakahuli, yung mutya ng Section E. Kung saan doon na pumatok Doon nag-umpisa. Actually may kwento ako dyan. Hindi ko talaga kilala yung mutya ng Section E. Maski naman ako. 'Di ba? Sa online kasi sila. Tayo Mare bilang anti-anti na maaga natutulog. Sabi ni ni MJ Marfori. Hi Ate MJ. Ayan. Sabi ni MJ Marfori, bakla, nanonood ka ba ng Nanonood ka ba ng mga series? Oo, K-drama. Panoorin mo yung Ash Dress. Yun pa yung sinabi niya, Ash Dress. So may I-search ako sa Ash Dress sa YouTube. Lumabas, mutya ng Section E. Pinanood ko sila. At first, sabi ko, parang hindi naman, parang bata naman, parang hindi ako para dito. Pero habang tumatagal, parang nahuhook ka. Oo, parang walang dull moment. Sabi ko, ay parang nakakakilig sila. True. Ngayon, nahinto ang panonood ko sa kanila. Dahil nga, busy ako. Oo. Pero eto na nga Mare. Ngayon, sinumpisahan ko ulit sila dahil alam mo kung bakit. Etong nakaraan, nagkaroon ng collaboration ang Energy FM at saka ang Viva Film sa pagpapalabas ng kanilang premiere night. Correct. So kasama tayo. So sabi ko, sila yung Ash Dress. Okay. Hindi ko pa sila ganun kakilala. Pero nung pinanood ko ulit sila sa sinihan, dahil nga kasama tayo sa premiere, buklo, iba yung sigawan. Tapos kahit na hindi ko sila masyadong kilala, bakit napapasigaw ako? Hindi, tsaka yun, sa pag-uusapan na rin lang natin yung minamahal. Yes. Dahil diba yung aktingan ng baguhan na... Hindi pang baguhan yung aktingan. Yung sa akin, Andres Mulak na... Sandali, nagdadrama ka, pero ba't parang kinukurot yung puso ko? Yes. Na parang tipong si Ashton Olviga, ba't parang ramdam ko yung bigat ng problema mo dun sa pelikula? Na, lalo na yung mga part na naglilinis siya ng kasi CR. Kasi diba, yun yung effective na artista ka. Yes. At alam mo yung sikat ka na nararamdaman yung, alam mo, pag nanood ka ng pelikula, yung ramdam mo siya. At saka nadadala ka nila kung saan nangyayari yung aktingan. Nararamdaman mo yung hirap ng naglilinis ng CR, ng binubugbog na asawa. Correct. Yun ang effective na artista. At pag nabibwisit tayo sa kontrabida, effective kang kontrabida. Nakaka-amaze. Pero yun na nga, diba? Si Ashton Olviga, ang isa sa artista na rising star ngayon, together with Andres Mulak. Kasi si Andres Mulak naman, 'di ba? Masasabi naman natin na nagkaroon ng chance talaga dahil meron siyang parents na alam mo 'yon, parehas na nasa limelight.
'Diba? Isang beauty queen, isang, alam mo yun, Artista heartthrob. talaga, oo. Talagang, alam mo yun, matinee idol. Hindi, tsaka lumaki talaga sa showbiz itong si Andres Mulak. Pero, diba, guided siya, pinag-aral, kaya hindi talaga muna nag-focus. Pero, si Ashtin, diba, biro mo, no, yung kanyang pasensya, yung tiyaga, At saka yung humble beginning. 15 years yung inintay niya, diba? Upang pero, magkaroon ng hindi siya sumuko. spotlight. Yes. Pero eto yung dumating yung chance na ito, di ba, nung nakausap nga natin? At hindi na, eto parang hindi ka nagbago. Oo. Diba? Ganun pa din. Isa sa mga natumatak sa akin kay Ashtin Olviga. Oo. Kasi alam natin magaling siyang umarte. Yes. Ang sobrang minamahal ng tao sa kanya ay kung paano niya mahalin yung fans niya. Correct. And hindi ko alam kung naaalala mo pa, nung in-interview natin siya dito, syempre showbiz. Syempre, artista siya bilang kausap. Yes. Pero nung tapos na yung interview niya, hindi ko makakalimutan yung nandun siya sa pantry ng Energy FM. Katsikahan natin. Na yung parang, kumakain na habang kami. nagkakamay ka. Yes, nakakamay na ako. No, kasi sardinas yung ulam ko Pero alam mo yun, na doon siya, tumingin siya. Nakikipagkwentuhan talaga. talaga. Alam mo, inalok pa siya. Kain ka ba? Sabi niya, kung hindi lang kami tatalon sa isang guesting, uupo talaga ako dyan Kasi nagugutom na rin siya noon. Correct. Pero alam mo yun, diba? Ramdam mo yung pagiging totoo niya. Na kahit pa sabihin mong, ay, kung tutuusin, tapos naman na, okay, off-cam na. Diba may mga ganun After ng interview, ay, okay na, sige na, bye, alis na, thank you. Tapos pag sara ng elevator pack, simangot, gano'n. Yes. Tara na, dali. Siya hindi. Sobrang bait niya bilang artista. Kaya hindi ako magtataka kung bakit binibigyan siya ni Boss Vic ng mga trabaho. Tsaka nabe-bless siya. Yes. Diba? Kasi marunong siyang mag-antay. Correct. Yun ang keyword, Mare. Oo, sa lahat ng mga nabanggit nating rising star ngayon, lahat yan nag-antay. Diba? Hindi nagmadali. Si Cyril Manabat, sabihin na nga natin, diba, na wala man siyang lead role, pero nag-aantay siya sa projects lang. Basta meron. Matyaga. Diba? Nagtsatsaga lang. At saka, tanggap sila ng tanggap. Yes. Hindi sila umaarte sa role. Ayoko nyon. May ganun. Meron nga iba dyan, binigyan na ng lead role. Ang pangit naman ng arty-arty. Hindi makaiyak. Tapos, hindi ka na nga makaiyak, kinawawa mo pa yung hairdresser mo. Hoy, hindi natin yan dito. Paso yung kamay ng hairdresser mo. Kasi diba? Nagpakulot ka ng beach wave. Tapos nung ika-company call. Tsaka nung ika-company call ka na nila, diba? 2 minutes bago yung company call, pinaunat mo yung buhok mo kung hindi ka barang buang. Ang sama daw ng ugali mo, diba? Gusto mong pangalanan na kita, charot. Hindi. Si ano ka? Charing eme. Ay, naku Mare, sobrang iksi ng oras natin. Yun yung mga tigan mo. After nung online series niya, diba? Wala nang sumunod. Ano ka ngayon? Nga. Diba? Tsaka nabibisit daw sila sa yung co-artist mo. Alam mo, yung kasama mo sa musical show. Alam mo kung bagay sa magtinda kang karaoke. Saan? Sa tabing ilog? Hindi! Hindi mo sasabihin kasama siya. Why? Hindi! Uy, magpaalam na tayo. So, ayan na po. I-edit out nyo yan, ha? So, ayan na po mga bangga ang ating 20% chikahan. 80% dugsyuhan. Ito pa rin ang Baklita sa sa Podcast Season 3 na. Powered by Bingo Plus. Bingo sa Saya Plus sa Panalo.